Sara Diskaya. Diskaya, magpapasko sa kulungan. Ang St. Gerard Construction at ang pamilyang Diskaya ay sentro ngayon ng dalawang malaking iskandalo na nagpapakita ng matinding paglabag sa batas, massive tax evasion at high-level corruption. Yan, dyan ka dadalihin ngayon. Ang maganda po ginawa dito, dyan sa dadalihin, massive tax evasion. Kumita ka ng malaki, pero yung kita mo ba, tinaksan? Yan ang problema mo ngayon. Diba? Sinasabi ng abogado ni Diskaya, kumita sila. Legal ang kinita. Pero, kung legal ang kita mo, tinaks mo ba ng maigi? Diyan ka nagkamali. Diyan ka nagkamali. Hindi mo tinaks. Kaya diyan ka dadalihin. Diba? Parang ano to mafia. Hindi nadali ang mga mafia sa Amerika sa kanilang krimen, sa kanilang panggugulo. Nadali po sila sa tax. Doon sila napakulong. Sa mga proyekto ng gobyerno, ang unang dagok na tinanggap ng kumpanya ay mula sa lokal na pamahalaan ng Pasig City. Ipinasara ng Pasig City ang St. Gerard at 8 kaugnay na kumpanya matapos mabigong magbayad ng humigit kumulang 1.1 billion pesos na buwis. Bukod sa malaking utang, nadiskubering wala silang occupancy permit at pickup license o Philippine Contractors Accreditation Board license. Bakit seryoso ang kakulangan ng pickup? Ang lisensya mula sa pickup ay nagpapatunay na ang isang construction firm ay may kakayahang teknikal, pinansyal at legal para gumawa ng proyekto. Kung wala ito, itinuturing na iligal ang kanilang operasyon at malaking banta sa kalidad ng kaligtasan ng kanilang mga proyekto. Ayon sa Pasig LGU, mananatiling epektibo ang closure order hanggang sa mabayaran ng mga kumpanya ang kanilang utang na buwis at makakuha sila ng lahat ng tamang permit. Ang mas matindi at mas seryosong kaso ay ang pagkakadawit ng Diskaya firms sa mga ghost projects sa pakikipagsabuatan sa ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways. Kapag sinabing ghost project, ito ay isang proyektong umiiral sa papel lamang, walang aktwal na trabaho o konstruksyon. Yun, diyan kayo dadalihin ngayon. Yung mga pera po na kinita nila sa ghost project, hindi nila syempre ide-declare yan na tinaksan nila. Diretso sa bangko yan. Sa pool kayo ngayon. Kaya hindi magtatali ang income nyo doon sa binayad nyo ng tax. Kulong! 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 Kahit tumarang si Marcoleta, parehas na kayong makukulong. Na nangyari sa site, ngunit naipalabas na ang pondo sa pamamagitan ng peking dokumento. Ang ilang proyekto ng St. Gerard Construction, nominal na inilunsad bilang flood control works, ay kabilang sa mga kontrobersyal na ghost projects na iniimbestigahan. Bilang resulta, inirekomenda ng Office of the Ombudsman na kasuhan ang ilang opisyal ng DPWH at mga individual na konektado sa Diskaya firms. Ang pinakamabigat na kaso ay ang rekomendasyon ng Ombudsman na sampahan ng kaso si Sara Diskaya kasama ang 8 opisyal ng DPWH Davao Occidental District Engineering Office. Ang kaso ay nag-ugat sa isang 96.5 milyong ghost project na sinasabing hindi talaga ginawa sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Nagawa ng mga opisyal ng DPWH na i-release ang buong pondo ng proyekto sa pamamagitan ng pagpalsipika ng mga accomplishment report. Sinabing tapos na ang proyekto. Yari na. Yari ka dito. Eric Yap. At si Eric Yap, best friend si Iyot Man. Sa pool na kayo. Iyot Man. Saka pupunta. Aalis ka na. At pag-issue ng mga huwad na billing documents. Dahil sa tindi ng mga paglabag na ito, lalo na ang pagsasayang o pagnanakaw ng pondo ng gobyerno, inirekomenda ng Ombudsman ang pagsampa ng kasong malversation at graft sa Regional Trial Court. Ang inirekomendang kaso laban kay Sara Diskaya at sa mga opisyal ng DPWH ay may kalakip na parusang non-bailable. Nangangahulugan ito na sa sobrang bigat ng krimen, mananatili sa kulungan ang akusado habang dinidinig ang kaso. Aray, walang piyansa yan, Diskaya. Nako po.
Ang dalawang magkakahiwalay na aksyon, ang pagpapasara ng Pasig LGU dahil sa utang at ang rekomendasyon ng Ombudsman dahil sa korupsyon ay nagpapahiwatig ng malawak na problema sa legalidad at integridad ng mga operasyon ng mga Diskaya firms sa Pilipinas. Ayan na. Sa pangunguna yan ni Nartates. Ayan po. Si Nartates po talagang ano na natin. Let it be na tayo kay Sir Nartates. Suportahan na po natin ang bagong PNP chief. Tanggapin na po natin. Okay? Tanggapin na po natin kasi mahirap na may dala-dala tayo sa saloobin natin. Okay? Masakit po na wala si General Torre. Pero tanggapin na natin si Nartates bilang ano natin, bilang bagong PNP chief para maka-move on na po tayo. Okay? Okay ba 'yon? Kasi nandiyan na po na kumikilos po talaga ang PNP. At nakita po natin na proteksyonan po nila ang Pangulo. 'Di ba? Na proteksyonan po nila ang Pangulo. Nakita po natin ang full blast na ginawa ng PNP. Gusto natin pasalamatan ng PNP doon. At syempre, dahil din po yan kay PNP Chief Nartates. 'Di ba? Give the credit. Ano sabi ko po? Give the credit when home credit is due. Okay? Kaya si Nartates po ay saluduhan din natin dahil isa siya sa mga tao na pumoprotekta sa Pangulo ng tangkain po na agawin ang kapangyarihan sa Malacanang. Oh, pare, biyahe ni Koy. Mag-subscribe kayo dyan. Biyahe ni Koy, pare. Bakit? Yan. Give the credit when the home credit is due. Ayun na, sinisingin lang ako ng home credit eh. Kasi pag nawala po ako dito, inaayos ko po yung kaso ko sa mga utang ko sa home credit, okay? Okay, dito na tayo. Ito na. Asa na yun? Ito. Ang bagong DDS, si Pulong, si Baste at si Bato. Usap-usapan ngayon sa social media ang bagong bansag sa ilang prominenteng personalidad mula sa Davao, ang Davao Duwag Squad o DDS. Tama po, yan. Nakalive ako kanina, sabi ng mga subscriber na may aabangan daw sila sa Vengadores. Oo, pare, sinabi ko, aabangan ng ICC judge. Yung sinabi ko eh. Ang guest natin, ICC judge. Di ba? Nakarating na ba? Susunduin pa natin sa airport yun. Yun ang sabi ko, pare. Kaya nag-aabang sila. Hindi natutulog yan. Tama yung mukha kalubot. Kaya yun ang aabangan nila. Okay? Ayun ang sinabi ko, pre. Balita mo ako, susunduin ko na sa airport, ha? Ha? Sinundo na ni Boss Mike? Putek, patay na. Ayaw nyo naman. Ayan na, ha? Sinabi na ni Koy, sinundo na ni Boss Mike. Sige, pag-check-in mo na yan sa ano natin. Diyan sa Raffles Hotel, Makati. Talaga. Ayan na, guess namin, ha? Sinundo na ni Boss Mike. Magkasama na sila. Abangan nyo yan, ha? From ICC. Motherfucking tape. Nasa dulo ka kasi. Kaya si Boss Mike nasa mundo. Okay. Andito ako, pare. Ano mo naman yung kinalalagyan ko sa isla ko, eh. Ano mo naman dito sa kinalalagyan ko? Para hindi makalapit sa akin mga DDS, bumili ako ng isla. Diba? Bumili na ako ng isla. Dito ko talaga binuhos lahat ng pinag-ipunan ko. Kaya lagi ako late. Hindi si Sentry, ICC judge. Abangan nyo yan, ha? Oo, pare, bumili na ako ng isla. Maliit lang to, pero hindi sila basta-basta makakapalibot dito. Putik, magbabangka sila. Pag nakarinig ako ng alon, putik, listo na ako niya. Ha? Oo, di ba? Kaya hindi nila ako mapapasok dito sa aking territory. Ayan na, mag-subscribe kayo yan na kay Biyahe ni Koy. Huwebes, abangan nyo. Nako, napaka-sobrang, nako po. Nako, wag na kayong kumain simula ngayon. Wag na kayong matulog simula ngayon. Wag na. Diretso na kayo sa Huwebes. 4:00, putik. Ang lupit ng guest namin.
Trending niya ang buong mundo. Alam mo tignan nyo po, sabi sa inyo. Baka dalawa pa nga yung guest namin. Ako, yung isa hindi pwede sabihin eh. Dalawa ang guest namin. Nako po. Nako. Fresh from ICC. Ay, talaga. Excited na ako. Abangan nyo O, diretso natin to. Na ang bagong kahulugan ng DD. Hindi ko nga sinasabi. Putik ka sinasabi mo eh. Sabi mo wag sabihin. Ba't sinasabi mo, Koy? Ang gara mo naman. Huwag mo sabihin. Sinasabi mo nga eh. Surprise nga eh. Anak ka ng po. Gano'n mo, Koy. Surprise nga eh. Wala rin. Anak ng wedding talaga to. Huwag sabihin. Bayaan mo sila mag-isip. Para lalo sila tumanda. Aray ko. Diba? Kulit mo, Koy. Kulit mo talaga eh. ES. Bakit nga ba sila tinatawag na ganyan? Balikan natin ang mga pangyayari. Naaalala nyo pa ba ang tindi ng bugbugan sa salita ni Baste Duterte, ang acting mayor ng Davao City at ni PNP Chief General Nicolas Torre III? Nagsimula ito dahil sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at kritisismo ni Baste sa promosyon ni Torre. Nagpakaastig si Baste, hinamon si General Torre sa isang suntukan. Ang rason, masyado raw matapang si Torre dahil nasa posisyon. Yan naalala nyo ba yan? Si Barbie Duterte? Chuchupala yan! Chuchupala yan! Chuchupala yan! Chuchupala yan! Naalala nyo yan? Putik, dinabaran ni General Torre, atras! Pumunta ng Singapore, sinubo yung boyfriend. Parang bata lang na naghahamon, labas tayo, suntukan tayo. Pero si General Torre, matalino. Sabi niya, sige, suntukan tayo. Pero gawin nating charity boxing match para sa mga nasalanta ng bagyo. Hindi lang basta suntukan, may rason pa. Ano ang nangyari? Ang event, itinuloy. May laban, may pondo para sa charity. Pero si Baste, wale, hindi sumipot. Nagpaliwanag si Baste na hindi naman daw niya sineseryoso ang hamon bilang isang pampublikong laban at nagbigay pa ng impossible conditions para mangyari ang laban. Alam mo, Baste, nagdududa na ako sa'yo, Barbie ka talaga eh. Tumatabi yung alam mo eh. Kakasubo mo yan. Tumatabi yung alam mo eh. Habang tumatagal, pati pagilid ng pagilid eh. Ba't ganun yung kakasubo yan, Baste? Kakasubo mo yan, nadidisalign talaga eh. Baklang bakla eh. Chuchupala yan! Chuchupala yan! Chuchupala yan! Chuchupala yan! Tulad ng pagpapadrug test sa lahat ng opisyal ng gobyerno. Kaya ayun, winner by default si Torre at si Baste, no show. Ngayon naman, pag-usapan natin si Congressman Paulo Pulong Duterte, kapatid ni Baste. Mainit ang isyu sa kanya dahil sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI tungkol sa mga umano'y anomalya sa flood control project. Tama si parang Eduardo. Ginagamit mo si Pilio siguro yon, no? Tapos toothpaste mo yung yung mga cells. Inimbita si Pulong ng ICI para maging resource person dahil may mga flood control projects sa kanyang distrito na may red flags. Parang may mali raw. Si Sandro Marcos na inakusahan din ay sumipot kahit pa wala naman talaga siyang sabina. Pero si Pulong tumanggi. Sabi niya, separation of powers daw yan. At ang ICI ay walang jurisdiksyon na pilitin ang isang kongresista na tumalo. Hindi lang basta tumanggi. Tinawag ni Pulong ang ICI na political propaganda. Kita mo, baklang bakla eh. Nasa lahi talaga ng mga Duterte, mga bakla eh. At harassment tool ni Presidente Marcos laban sa mga Duterte. Sabi pa niya, ayaw niya maging parte ng isang scripted circus. Ang tanong ng mga tao, kung wala kang tinatago, bakit ayaw mo humarap? Tama! At syempre, hindi kumpleto ang Davao Duwag Squad kung wala si Senador Davao Duwag Squad.
Bato de la Rosa. Siya ang sentro ng usapan dahil sa posibleng pag-issue ng warrant of arrest ng International Criminal Court o ICI dahil sa war on drugs noong administrasyon ng dating Pangulong Duterte. Noong Nobyembre 2025, biglang nag-ingay ang ombudsman na may arrest warrant na raw laban kay Bato mula sa ICC. Pagkatapos nito, ilang araw na hindi nakita si Bato sa Senado. Siyempre, ang kanyang kampo, deny to death, na nagtatago siya. May personal matters lang daw. Ang dating, bring it on, di ba to? Tila naging, nasaan ba ako? Ito ay mga pagkakataon kung saan tila hindi sila tumayo sa kanilang mga salita o pinili ang pag-iwas sa halip na direktang humarap sa mga issue. Sa politika, ang mga ganyang kilos ay madalas bigyan ng etiketa ng pagkaduwa. Duwag! Support! Diba? Yan. Duwag na supot pa. At syempre, hindi natin makakalimutan ang leader nila. Kanino pa ba naman magmamana ang DDS kundi sa puno nila? Abangan ang susunod na video tungkol sa kanya. Leader ng mga duwag! Kurduroy ang betlog! From the left corner, wearing Kurduroy betlog! Representing IZZ, Rodrigo Roa Duterte. Aray ko. Okay, idugtog na natin to. Eto na po ha. Eto na. Eto na po si Pulong. Ayan po ha. Naging ipo ng travel kiras, kundi ba naman makapal ang mukha? Saan ka makakita lang gano'n, no? Wala ka lang ginagawa, putek, aalis ka pa. Iba talaga po talaga kapal ang mukha. Hindi ka na pumapasok, magbabakasyon ka pa. O aayusin mo yung mga pera mo. Kasi nga, yung best friend mo na si Yap, di ba? Si Eric Yap ay pinaa-aresto na ng Pangulo. Ayusin na. Ito na, ang request ng travel clearance uli ni Pulong. Hong Kong, China, Malaysia, Indonesia, South Korea, Japan, Cambodia, United States, Australia, United Kingdom, the Netherlands, Germany, France, Belgium, Italy, and Singapore from the 15th of December to December 20. Ayop. To February 20. Putek ka, diwag na duwag ah. Duwag na duwag sa ICI ah. Ano yan? Ombudsman, nananawagan po kami sa inyo, Ombudsman. Umaatras na ang betlog ni Pulong. Dapat po wag yung payagan to. Rest assured that expenses that will be incurred from this trip are from my personal funds. Di maraming pera talaga, 51 billion, pusang ina ka. Lahat daw ng gagastos niya ay personal pa. Di mayaman talaga tong hayop na to. Kita mo, binobobo yung mga DDS. From my personal funds alone, in addition, this is also to seek your kind indulgence in allowing this representation to attend the scheduled plenary session and meetings virtually from the aforementioned dates. Kita mo? Grabe. Ganito kakupal si Pulong. Wala nang trabaho. Nag-iilbot pa para ayusin yung perang ninakaw niya. Para ikalat yung mga perang ninakaw. Ano ba yan? Tinransfer mo ba sa Bitcoin? Wala ka lang manloloko dito, Pulong. Anong ginawa mo sa pera mo? Tinransfer mo ba Bitcoin? Wala kang manloloko dito. Asikasuhin mo na yung pera mo dahil delikado si Eric Yap. Yung ginawa niyong rocknetting, hayop ka. Tatakas ka pa eh. Tatakas ka pa eh. Kung kailang iimbestigahan ka ng ICI, patakas. Duwag na duwag eh. Wala kang puso, hayop ka! Tapos, tama, December 19, Rachel. December 19 to February 20. Anong gagawin mo? Iiyot ka ng South Korean, Japan, Japanese. Iiyutin mo yan? Ilan yung iiyutin mo? 15? 1, 2,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 na lahi, iyutin mo. Ganon. Ganon ba gusto mong paniwalaan namin? Pupunta ka to para tikman mo ang iba't ibang babaeng puta? Patayin mo si BBM? No joke. Hoy, shoutout, Simple Talkies Vlog, ah. Simple Talkies, subscribe kayo dyan kay Utol. Ganun ka kalibog, pulong? Hindi na-try mo tong 17 na Pokemon? Ha? Ganun ba gusto mo isipin namin? Tatry mo lang tong mga Pokemon ng iba't ibang bansa? Titikman mo lang tong mga Pokemon? Ha? Sawa ka naman sa Davao, sa mga club? Ha? Hindi ka na nag-enjoy kaya ibang Pokemon naman ang titikman mo? Tindi, no? Ang galing, no? Tapos aamunin mo si Sandro, 70 na batas ang nagawa. Ikaw, kung yung pumasok nga hindi mo nagawa, batas pa kaya? Kung yung pumasok nga sa Kongreso, hindi mo magawa, batas pa kaya? Tapos yun, tatravel ka para tumikim ng iba't ibang Pokemon? Wala kang puso, hayop ka! Oh. Tapos sasabihin mo, wala kayong pera. Eh putik magkano kagad to? Mababa 1 milyon dito sa gasto sa travel fare pa lang. As wala kayong pera, wala kang 51 billion. Ah, mahirap sa'yo, puro ka Pokemon. Wala kang puso, hayop ka! Tindi, no? DDS! Pag malaki nyo naman si Di Pulong. Pag malaki nyo. Putik, oh. Ayaw yung pagmalaki. Kami pinagmamalaki namin si BBM, eh. Pag malaki nyo naman si Pulong, pusangin nyo lahat. Guo家出席习近平。 Magkita-kita tayo sa susunod at bibili na tayo ng toge. Huwag niyo pong kalimutan manood sa Vengador YouTube channel. Handyan po ang ating mga kapatid, kaibigan, na mga vloggers na favorite nyo. Nandun po. At nandyan din po ako. Okay? Nandyan din po kami nila Boss Mike at Nicoy. Nandyan po kami. So, suportahan po natin yon dahil para magkaroon po tayo ng pagtulong at mabigyang linaw ang mga matang sarado at mga naglulugang mga tenga. Okay? Damihan natin yung platform. Pati po Biran PH. Suportahan po natin. Damihan natin yung platform natin na magbibigay po ng kalinawan sa mga fake news. Nagbibigay po ng totoong balita para hindi po naliligaw ang ating mga babayan. Suportahan po natin ang Vengador, Biran PH. Yan po ang mga channel na pinapaikutan natin ngayon dahil ito po ay isang hakbang namin na pakalatin po ang katotohanan at hindi na magtagumpay ang kasamaan at kadiliman. At labas na po ang kantang Upuan. Sana po nagustuhan nyo ang kantang Upuan sa Nyolo Main Channel. Thank you po sa mga sumuporta sa Upuan. And nagustuhan nyo, kung nagustuhan nyo, sapat na po sa akin yon, yung mga pagod natin doon. Sapat na po yon. Boundary na ako doon. Thank you po kung nagustuhan nyo. Yun lang naman po ang gusto kong magustuhan nyo and makarelate kayo. Thank you so much. Panggalog ka ang utak, hindi na uubra mga pekeng balita agad. Shoutout muna tayo mabilisan. LG Channel, Sweet Sense, Rosalie Fujiyama, Pinky Morondo, Silvia Torre, Pare Romy Chinitaco, Nenita Kayabyab, ayan, Joel Depano, shoutout tol, Jocelyn Wana,
Lucisia, Ma'am Ineko, Illuminashi. Malamang susuko na Ayan. dahil kami ang bebengga. Humanda ka Ma'am Gina Inglet. Hello, Ma'am Gina Inglet. Eileen Joven. Eddie Nibon. Makasina. Paring Romy, Marlon. Mga fake news. Ma'am Eva Nerita. Ma'am Joey. Lasting Show. Salbahing dedes. Ariel. Halik sa Darling June. betlo. Benga. Bengador. Wala kang kawala. Salamat po sa Lorna Matipo. Shoutout po. Batang 5. Mami Twillier. Thank you. Maribel. Maganda. Roger Pilar. Galit sa masama. Bengador. Edney. Allen Valencia. Parang Marites. Sa inyo bebe. Ma'am Lorena Fajardo. Maripel Sujita. Mama Labs. Lynn Macaraeg. Lilian Lobrera. Kawala. Maraming salamat po. Kita-kita po susunod. Love you all! Kayo ay maganda. Bengador. Galit sa masama. Bengador. Ang sa inyo bebenga. Fake news better. Yari na kayo. Nakaupo ako, lumalamon sila. Masasaya itong aking mga kaibigan. Abot kamay nila ang bunga ng puno. Dahil balikat ko ang ginawang tuntungan. Habang namimitas lalong natatakam, sila ay para bang wala ng kabusugan. Kahit alam nilang mayroong mga langgan, at ang aking paa ang siyang inuupakan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka ang puno ay tuluyan nang maubusan ng bunga. Nakaupo ako, nagbabantay sila. Ang mga aso ko'y laging maaasahan. Hindi ko lang alam ang binabantayan. Ito bang puno o itong aking upuan? Itali ko kaya sa bahay ng langgam? Maglilingkod ba o maghahari-harian? Masasagot lamang ang malaking tanong kapag ako ay nawala na ng tuluyan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka itong mga aso ay maulol at magwala. Daming naupo, walang solusyon. Daming nangako, naging ilusyon. Ikaw ang sagot-lagot, sa aming tamong-tamong. Ikaw ang boses sa aming bulong. Nilalait ka at sinisira ng ginagaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay.
Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Ang mga sugat, ikaw ang lumunas. Saradong isipan, ikaw ang nagbukas. Bayan, inuna mo, hindi banyaga. Gintong puso ay kahanga-hanga. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ang kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nais ko nang magpahinga. Marami na kong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala. Baka itong mga aso ay maulol at